Alright, so hello guys, bali magandang araw sa inyo and welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial na naman. O yun, so bali continuation pa rin ito ng nakaraang vlog natin patungkol sa kung paano mag wiring ng AC at DC type na motor. So bali kung mapapansin nyo or kung nabasa nyo na yung ating thumbnail, bali for today's video hindi pa rin ito nalalayo dun ano. So bali ang itatopic lang natin is yung charger kasi nga napaka laking gampanin nito sa ating motor, especially sa accessory wire. So kapag ka sinabing charger mga boss, yun nga, tulad nga na sinabi ko, may stator tayo which is nagpo-produce ng kuryente. Bali siya yung nagpo-produce ng kuryente sa pamamagitan ng pag-ikot ng magneto at siyang lumalabas or papunta sa ating regulator rectifier, and siya namang nagcha-charge sa ating battery. So napakasimple lang naman ang topic natin ngayon araw mga boss. Ilan lang yan, napakadali lang intindihin yan. So bali kung mapapansin nyo, meron na tayong battery dito, syempre stator which is yung ating generator ng kuryente, at yung pinakamahalagang part sa ating motor which is itong regulator or rectifier. Okay, so umpisa na natin mga boss. Sa stator natin mga boss, hindi naman natin itatakil lahat ng color coding ng wire dyan. Bali yung mismong charging lang talaga yung itatopic natin. So tulad nga ng sinabi ko, yung stator natin siya yung nag-a-act as generator sa ating motor. So meron tayong AC type, yun nga, yung sa kanya mismo nanggagaling yung main supply para paandarin yung motor. At the same time, sa kanya pa rin nanggagaling yung kuryente na nagcha-charge sa ating battery. Okay, so again mga boss, kung familiar kayo sa mga topic natin or sa pag-wiring natin ng mga motor, yung may listahan tayo dito. So yung yellow natin mga boss, yan yung nagsusupply ng kuryente, which is siya yung ating light coil. Papunta yan sa ating regulator rectifier para in case na maglagay tayo ng ilaw na wala tayong battery, hindi mamundi yung ating motor. So sa madaling salita, siya yung nagre-rectify ng ating current papunta sa mismong ating load para hindi ito mapundi. Kasi nga yung stator natin mga boss, alternating yan, hindi pare-parehas yung sinusupply niyang kuryente. Ibig sabihin hindi siya stable. Okay, so dito naman tayo sa pink mga boss. Itong pink na to, madalas nagiging kulay white ito, pero ginawa ko na lang siyang kulay pink kasi nga hindi visible yung ating white dito sa ating bond paper or sa ating diagram, kaya ginawa ko siyang pink, pero nagiging pink din yan. So dito yung pinaka-topic natin mga boss sa ating kulay pink, which is ito yung ating charging coil. So kapag yung ating magneto ay umikot na, kasi yung ating stator mga boss nakapix lang yan sa isang lugar, yung magneto ang umiikot. So kapag umikot na yun, magpo-produce na yan ng mga kuryente or current, papunta na yan sa ating regulator or rectifier. Siya naman ngayong nagko-convert ng alternating current yan, or nagre-rectify ng voltage, papunta naman ngayon sa ating battery, which is siya yung ating nag-a-act as charger. So bali siya yung nagcha-charge ng ating battery para tumagal or humaba yung buhay ng ating battery. Yan mga boss, yung battery natin siya yung nag-i-store ng voltage para may magamit tayong kuryente sa ating motor, especially sa accessory wire, lalong lalo na sa mga ilaw, busina, flasher, starter at iba pa. So kapag gumamit tayo ng starter, which is napakalaking amount ng kinokonsume ng starter natin. So all in all mga boss, yung pinaka malakas mag-consume ng voltage sa ating battery is yung starter. Kaya nandito yung ating regulator or rectifier. So ganun lang kasimple mga boss. At again, lahat ng ating load mga boss nangangailangan niya ng ground, or sorry, lahat ng ating components or yung parts mga boss nangangailangan lahat yan ng ground. So yung battery, kailangan niya rin ng ground. Yung regulator or rectifier, kailangan niya rin ng ground. Yung stator natin, kailangan niya pa rin ng ground. Yung CDI, kailangan niya rin ng ground. Ignition coil, kailangan niya rin ng ground. At yung ating ignition switch, kapag ka 4 wires yung ignition switch nyo, syempre kailangan niya pa rin ng ground. Kaya yung
ground natin is napaka-importante. So kung mapapansin nyo, lahat ng parts natin is may ground. Okay, so napakadali lang naman intindihin nito mga boss. Yun. So ano pa bang kailangan natin ituro? So bali yun na lang mga boss. Lagi lang natin tatandaan na yung stator natin, mapa 4 wires man yun or 5 wires, laging merong light coil at charging coil yan na papunta sa ating regulator rectifier. Then yung regulator rectifier naman, siya yung nagmamanage ng current or voltage papunta sa ating mga ilaw, especially kapag wala tayong battery. Siya yung nagmamanage para hindi mamundi. And sa battery, yun, the same time sa battery, siya yung nagmamanage para mag-charge or mapunan yung kulang na kinonsume ng ating mga accessories at para humaba yung buhay ng ating battery. O yun, so bali hanggang dito, napakaingay. Yun, so bali hanggang dito na lang siguro mga boss, at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, please like, share, and subscribe.